Tayo sa pag-awit ng pambungad na awit. Sa pag ng Panginoon, ang bayan ngayo'y nagtitipon upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Ngayon po'y Biyernes, ika-24 na linggo sa karaniwang panahon. Kaysa po ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, ang mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong away aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ituro mo't ipatupad ang mga bagay na ito. Sino mang nagtuturo sa iba kaysa rito at di sang-ayon sa salita ng Panginoong Hesukristo at sa mga aral tungkol sa kabanalan ay nagyayabang, ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manuligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita, bagay na humahantong sa inggitan
alitan, kutsaan at pagbibintang. Mahilig din silang makipagtalo sa mga liko ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Mga taong nag-aakala na ang relihiyon ay paraan ng pagpapayaman. Kung sa bagay, malaki nga ang mapapakinabang sa relihiyon kung ang tao'y marunong masiyahan. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala pag alis dito. Kaya dapat na tayong masiyahan kung tayo'y may kinakain at dinaramit. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay sa katwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis, at kaamuan. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka, alang-alang sa pananampalataya, at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan, yamang diyang ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Hindi ako natatakot sa panahon ng panganib, kahit pa nga naglipana ang kaaway sa paligid. Mga taong naghahambog na ang sayaman nananalig, dahilan sa yaman nila'y tumaas ang pag-iisip. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Hindi kaya ng sinumang ang sarili ay matubos, hindi kayo kayang mabayarat, tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Gaano man ang halagang hawak niya'y hindi sapat upang siya ay mabuhay nang hindi na magwawakas at sa labi ng libingan ay hindi na mapasadlak. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Di ka dapat na matakot, ang tao man ay yumaman, lumago man ang lumago, yaong kanyang kabuhayan. Hindi ito madadala kapag siya ay namatay. Ang yaman ay hindi niya madadala sa libingan. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. At kahit na masiyahan ang tao sa kanyang buhay, dahilan sa sinusuob ng papurit nagtagumpay, masasama pa rin siya sa ninunong nangamatay, masasadlak pa rin siya sa dilim na walang hanggan. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Magsitayo po ang lahat. Papuri sa Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ang ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Si Juan ang asawa ni Kusa, nakatiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang itinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming. Lalo tigit ang mga lagi nating kasama sa pamamagitan ng 95.9 Radyo Totoo dito sa Batangas at mga karatig lalawigan. Mga minamahal, sino po ang mga maituturing ninyong kaibigan sa inyong buhay? Sino ang mga taong mga pinagkakatiwalaan ninyo? Sino ang mga taong lagi ninyong kasama? Sino ang mga taong tinatakbuhan ninyo kapag may mga suliranin at problema? Yan po ang mga kaibigan na maituturing natin. Mga kaibigang hindi lamang kasama kapag masaya, ngunit mga taong naririyan din kahit anong atang pinagdadaanan at itinatama tayo pagka may mga pagkakamali tayong nagawa. Si Jesus, ang mga kaibigan niya, hindi puro lalaki lamang. Alam natin ang mga malalapit sa kanya, ang 12 alagad. Tapos pumili pa siya ng 72 mga disipulo na sinugo niyang dala-dalawa. Sa mabuting balita ngayon, inilalahad din sa atin, may ilang mga babae na kasama ni Jesus. Mga kaibigang maituturing, mga laging kasama at taga-suporta ng Panginoon, mga babae na gumagastos ng kanilang mga ari-arian para sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga kasama. Si Jesus hindi namimili ng kaibigan. Basta alam niya, makakatulong sa kanya, makakatulong niya, at makakasama niyang magpapalaganap ng mabuting balita. Ang kaibigan para kay Jesus, yung taong handang magdusa para sa paghahari ng Diyos, yung taong handang sumama sa Kanya hanggang sa Kanyang mga paghihirap. Yun po ang mga kababaihang tinatanggap at kinikilala ngayon ni Jesus. Sa atin, gustong itanong ng Panginoon, sino ang mga taong lagi nating kasama? Sino ang mga taong natatakbuhan natin? Ito yung mga taong iniingatan natin dahil itinuturing nating mga kaibigan. Ngunit hindi natin kalilimutan ang paalaalan ni Pablo sa sulat niya kay Timoteo, kung saan ipinapaalala doon ang mga dapat taglayin ng mga taong naglilingkod. Ang sabi doon, ang lingkod ng Diyos ay dapat sumisikap mamuhay sa katuwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Hindi ibig sabihin ay banal palagi o mabait lamang ang pwede nating maging mga kasama. Tulad ni Jesus, hindi niya pinipili na mabuti lamang at laging mabait. Ang pinipili niya yung may kakayanan at nagnanais magbago para sa pagpalaganap ng paghahari ng Diyos. Kaya nga sa mga binabaybay niyang mga kasama dito si Maria Magdalena, makasalanan, 7 demonyo ang pinalayas. Ngunit bakit siya laging kasama ng Panginoon? Ay siya pala'y makasalanan. Sapagkat si Maria Magdalena
ay nagiging patunay ng pag-ibig at awa ng Diyos sa mga makasalanan na nagsisisi. Sa kanya ring mga alagad, may mga nagkakamali. Pinili niya si Pedro na lagi ng maraming pagkakamali at sa bandang huli, nagtatwa pa sa kanya. Bagamat pinili niya para magsisi at maging pinuno ng alagad. Kasama rin niyang pinili ang mga maniningil ng buwis, mga makasalanan ng panahon niya. At kasama rin niyang pinili si Judas Iscariote, ang magkakanulo sa kanya. Sa Panginoon, hindi pinag-uusapan kung mabait o hindi. Hindi pinag-uusapan kung may narating o wala. Hindi pinag-uusapan kung anong napag-aralan at anong narating sa buhay. Ang pinag-uusapan, yung pagnanais na makasunod sa kalooban ng Panginoon. Tayo pong lahat, inaanyayahan din ni Jesus, maging mga kaibigan niya, maging mga taga-suporta niya, maging mga taga-sunod niya, sa pamamagitan ng ng ating unti-unting paggawa ng kabutihan, sa kabila ng pagkakamali, sa kabila ng ating kasalanan, patuloy tayong inaanyayahan ni Jesus, sumunod sa Kanya, maging mga kaibigan niya, maging mga taga-suporta niya, sapagkat alam ni Jesus, may bahagi sa atin na may kakayanang magbago. May bahagi sa ating sa kabila ng pagkakamali, may kakayanang muling umibig, muling magsisi. Yun ang mga taong gusto ni Jesus na kasama. Hindi ipinagmamalaki na sila'y mabuti at hindi rin laging malayo sa Kanya. Bagkus, may pagnanais na maging banal, pagnanais na maging mabuti. Hingin po natin kay Kristo. Natatanggapin natin sa banal na komunyon mamaya, inyong ibulong sa Kanya. Sabihin ninyo, Panginoon, tulungan mo po akong laging makasunod sa iyo. Huwag mong hayaang ang aking mga pagkukulang at pagkakasalay maging hadlang upang makasunod sa iyong kalooban. Bagkus, hayaan mo ang mga ito'y maging dahilan ng aking laging paglapit sa iyo para maging kaibigan mo, maging taga-suporta mo sa pagnanais kong sa bandang huli, makasama ka sa kaluwalhatian sa kalangitan. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming mga pithaya at paunlakan mo ang paghahaing aming inihanda, upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin ang nakikinabang,
ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos,
ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Manaming mapagmahal ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang wag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ay laging mamayani sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, makyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw,
at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ang ating Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis pong kasama ng Healing Bundle ay may halo ng langis mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Nawa po'y maging daan ng Healing Bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Panginoon. Ikatlo, kasalukuyan pong isinasagawa ang nobena at misa sa karangalan ni Santo Padre Pio hanggang September 22. Ito po'y sa ikalima ng hapon araw-araw at ika-anim ng gabi kapag kalinggo. Mangyaring magabayan po tayo ng mga hanay ng gawain na makikita sa ating screen, sa ating Facebook page at sa mga tarpaulin sa paligid ng dambana. Para naman po sa September 23, ang dakilang kapistahan ni Santo Padre Pio, ang mga oras ng misa ay sa ika-6 ng umaga. Ito po'y healing mass at liturgy na may paggagawad ng langis. Ika-9 ng umaga, ika-12 ng tanghali, ika-2 ng hapon, at ang ika-4 ng hapon ay isa pang healing mass at liturgy na may paggagawad din ng langis. Ang misa konselebrada po sa ika-9 ng umaga ay pangungunahan ng Apostolic Nuncio sa Pilipinas. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. At malugod namin kayong inaanyayahang saksihan ang isang natatanging pagtatanghal ng Ministry for the Youth hinggil sa buhay at kabanalan ng ating patrong Santo Padre Pio. Ang play na pinamagatang Francesco Forgione, gaganapin po bukas, September 20, pagkatapos ng Misa Novena. Kayo po'y makipag-ugnayan sa ating mga kabataan para sa mga tiket, atin po silang suportahan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang sunod nating misa mamayang alas 8 ng umaga, inaasahan po namin na inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapalat biyaya. Ibuhos mo po ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin ng mga rosaryo, imahen, dasalan, healing rub, miracle oil, mga healing bundles na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo po kayong mapayapa. Ibigin lagi ang Diyos sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Mayo at ipahayag kanyang paggaling at tabang, sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa ilang sandali po ay sasagawa natin ang panalangin sa pangumaga. Inaanyayahan po namin kayong makiisa. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my life.
souls of us sinners. You, O glorious saint of Pietrelcina. Tayo po ay magsisimula na ng panalangin sa umaga. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At purihin ka ng aking bibig. Halina't purihin ang Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Halina't purihin ang Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin at kalakasan. Tayo ay lumapit sa Kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina't purihin ang Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa Kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay Kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na Kanyang nilalang. Halina't purihin ang Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Tayo ay lumapit, sa Kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Halina't purihin ang Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Ang Kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin. Tulad ng ginawa ng inyong mga magulang, nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang sila nang nakinabang. Halina't purihin ang Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi sila ay suwail walang pakundangan, at ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina't purihin ang Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina't purihin ang Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Tayo pong lahat sa awit. O Diyos ng mga bansa at nagbigay ng buhay, lahat ng kabutihan, Ikaw ang pinagmulan. Ang pag-ibig mong wagas ay nababanaagan. Alitan sa bayan mo, sa iyong loob ay laban. Umaasa po kami sa iyong patatawarin, dahil muling pinako ang Kristong maawain. Talus naming kulang ang pagsisikap na tupdin, na mahalin ang kapwa at sarili limutin. Turuan mo po kami na kapwa'y paglingkuran, ang tumulong ng tapat ng walang hinihintay. Pag-isahin mo kami sa isang kapatiran na walang kanya-kanya dahil sang-angkang lamang. Ang puso ko'y linisin, O Diyos, at ang diwa ko'y panibaguhin. Ako'y kaawaan, O mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan, at ipatawad mo yaring kasalanan. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng iluwal, makasalanan na nang ako'y isilang. Nais mo sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi
ng walang kapantay. Sa galak at tuwa, ako ay puspusin, at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Isang pusong tapat sa akin likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuang, sa iyo lumapit ang makasalanan. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos, ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Turuan mo kong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Hindi mo nanais ang mga panghandog, sa haing sinunog di kan alulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat, ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Sion. Yaong Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon ang handog na haing, dala sa dambana turong susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ang puso ko'y linisin, O Diyos, at ang diwa ko'y panibaguhin. Magalak ka, Jerusalem, sapagkat sa pamamagitan mo'y titipunin ang lahat ng tao sa harap ng Panginoon. Bayaang ihayag ang lahat ang kadakilaan niya, at doon sa Jerusalem siya ay papurihan. Ikaw, Jerusalem, lungsod na banal ng Diyos, parurusahan ka niya dahil sa kasalanan ng mamamayan mo, ngunit mahahabag siya sa mga gumagawa ng tapat. Kaya't magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat siya'y mabuti. Purihin ang haring walang hanggan. Muling matatayo ang iyong templo at maghahari ang galak sa kanyang bayan. Magniningning ang sinag mo sa buong daigdig. Buhat sa malayo, maraming bansa ay lalapit sa iyo. Jerusalem, ang iyong ilaw ay magliliwanag sa buong daigdig. Kaya't lalapit ang mga tao at pararangalan ang Panginoon, ating Diyos. May taglay silang mga kaloob sa hari ng kalangitan. Sa mga lansangan, maraming lahi ang aawit at magpupuri. Sa habang panahon, ang iyong pangalan ay mananatili. Magalak ka, Jerusalem, dahil sa mga taong matuwid. Mula sa tapunan, sila'y titipuning muli para purihin ang Panginoon, ang Diyos na walang hanggan. Ang mga anak mong sa iyo'y umiibig, dapat na magalak. Magalak na sila sa iyong pag-unlad. Magalak din silang sa katayuan mo'y pawang nalulumbay. Silang nalulungkot sa iyong tinamong mga kahirapan. Ang kagalakan mo'y magdudulot sa kanila ng tuwang walang katapusan. Aking pupurihin ang Panginoon, ang dakilang hari. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Magalak ka, Jerusalem, sapagkat sa pamamagitan mo'y titipunin ang lahat ng tao sa harap ng Panginoon. Kayong mga taga-Syon, purihin ang inyong Diyos na nagsugo ng kanyang salita upang panibaguhin ang daigdig. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Syon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasingyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi nagluluwat. Singkapal ng damit tupa, yaong yelong pumapatak, para itong alikabok na sa lupa'y lumalagpak. Mga yelong buong buo, sinlaki ng munting bato. Lumalagpak na ang lamig di matiis kahit sino.
Ang yelo ay natutunaw sa isa lang niyang utos, umiihip yaong hangit, ang tubig ay umaagos. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala na ang ibang bansa pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparo noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong mga taga-Syon, purihin ang inyong Diyos na nagsugo ng kanyang salita upang panibaguhin ang daigdig. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Alam naming ang taong pinawawalang sala dahil sa pananalig kay Jesucristo at hindi dahil sa mga gawa ayon sa kautusan. Nananalig din kami kay Kristo Jesus upang pawalang sala ng Diyos sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan. Sapagkat ang tao'y di mapapawalang sala sa pamamagitan ng pagtalima sa kautusan. Ako'y namatay na sa kautusan, sa pamamagitan na rin ng kautusan upang mabuhay para sa Diyos. Namatay na akong kasama ni Kristo sa krus, at kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gumawa sa akin ang Panginoong kataas-taasan ng mga dakilang bagay. Tatawag ako sa Kanya sa oras ng kagipitan. Gumawa sa akin ng Panginoong kataas-taasan ng mga dakilang bagay. Tatawag ako sa Kanya sa oras ng kagipitan. Ipadala nawa niya ang Kanyang lakas upang ako'y iligtas. Tatawag ako sa Kanya sa oras ng kagipitan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Gumawa sa akin ang Panginoong kataas-taasan ng mga dakilang bagay. Tatawag ako sa Kanya sa oras ng kagipitan. Tayo po ay magsitayo. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan. Nagtitiwala tayo sa kalinga ng Diyos sa bawat taong kanyang nilalang
at tinubos sa pamamagitan ng kanyang anak, muli tayong manawagan sa kanya. Bigyang kaganapan ang mabubuting gawain na sa amin iyong sinimulan, Panginoon. O Diyos na maawain, gabayan kami tungo sa pag-unlad sa buhay espiritual. Punuin ang aming isipan ng katotohanan, katarungan at pagmamahal. Bigyang kaganapan ang mabubuting gawain na sa amin iyong sinimulan, Panginoon. Alang-alang sa iyong ngalan, huwag mo kaming pabayaan at huwag pawalang bisa ang iyong tipan. Bigyang kaganapan ang mabubuting gawain na sa amin iyong sinimulan, Panginoon. Tanggapin mo ang aming pusong nagsisisi at mapagpakumbaba at di mapapahiya ang sa iyo'y nagtitiwala. Bigyang kaganapan ang mabubuting gawain na sa amin iyong sinimulan, Panginoon. Hinirang mo kami bilang tagapagpahayag ni Kristo. Tulungan mo kaming maipahayag ang kadakilaan mo. Bigyang kaganapan ang mabubuting gawain na sa amin iyong sinimulan, Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon ika-14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at relihiyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod na pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para rin po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Bigyang kaganapan ang mabubuting gawain na sa amin iyong sinimulan, Panginoon. Atin pong dasalin, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ama, punuin ang aming puso ng iyong pagmamahal sa pagdating ng umaga. Sa pagsasabuhay ng iyong atas, makamtanawa namin ang iyong kapayapaan sa buhay na ito at sa darating na buhay na walang katapusan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. O Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.